Alright. Okay. So, mag-resume tayo ng Tintinali hour natin. Okay. So, try natin tong bagong format na to. Medyo short lang naman yung topic na to kasi susubukan ko lang kung mas okay yung ganitong medium or means of delivering these short lectures para sa inyo. Again, I'm just trying to summarize kung ano yung nasa book para kung wala kayong time magbasa. Although, highly encouraged pa rin na magbasa kayo on your own. Pero kung walang time, baka pwede nyo tong panoorin on your free time. Okay? So, for today, discuss natin yung bowel obstructions. So, short introduction lang. Yung bowel obstruction daw is defined as the inability of the intestinal tract para i-allow yung regular passage ng food and bowel contents. So, usually, secondary ito to mechanical obstruction or ileus. Meron din tayong tinatawag na adynamic ileus or paralytic ileus na usually self-limiting lang ito. Tapos, important na ma-differentiate yung anatomic location niya kasi depende kung saan yung location niya, doon magdi-depend yung management natin sa pasyente. So, a little trivia lang, meron tayong tinatawag na Ogilvie syndrome or pseudo-obstruction. Usually, nakikita ito sa mga severely ill patients na mga elderly, yung mga nag-undergo ng major surgery, lalo pag mga orthopedic surgeries, tapos talagang bedridden sila for a while. Tapos critically ill sila. So, nagpe-present sila with obstruction, pero pag winork up sila, wala talaga nakikitang mechanical cause. Parang some sort of nawawalan lang talaga ng peristaltic movement yung bowels nila. Okay? So, ito yung mga common causes ng intestinal obstruction. So, meron for duodenum, pwedeng may stenosis, yung kumikipot lang talaga yung lumen ng duodenum, kaya hindi nakaka-pass through yung contents niya. Meron yung mga tinatawag na Bezoars pala. Bezoars. Or ewan ko, hindi ko alam paano basahin to. Okay. So, yung mga bezors na yan, kung ano mang basa dyan, yan yung mga parang mga food remnants. Kunwari, kumain ka ng gulay, hindi mo siya na-digest ng maayos. O kaya yung mga psychiatric patients na kumakain ng mga buhok, ganyan. So, nag-accumulate yun sa GI tract nila. Tapos, pwedeng mag-cause ng obstruction. So, another common cause for duodenal obstruction is strictures. So, yung mga may Crohn's disease, pwedeng mag-cause ng strictures yan. Okay? Tapos, yung mga superior mesenteric artery syndromes, okay, pwede ring mag-cause ng intestinal obstruction. For small bowels, usually mga adhesions, yung mga post-surgical adhesions yan. Hernia, intussusception, ito yung parang nagte-telescope yung yung small bowel. Okay? Tapos lymphoma, syempre pwedeng direct mechanical obstruction or dahil sa edema nung lymphatic obstruction. Tapos strictures din, meron din sa small bowels. For colon, most common dito yung mga carcinoma. Okay? Tapos pwede ring simple na fecal impaction lang talaga or mga inflammatory bowel disease din such as yung ulcerative colitis natin na na restricted siya sa sa large colon natin. Unlike yung Crohn's na throughout the GI tract, may skip lesions siya. Okay? Tapos, isa rin sa mga causes ng intestinal obstruction sa colon ay yung mga volvulus, mapasikal man yan, or sigmoid. Although mas common yung sigmoid volvulus. Mga diverticulitis, pagka sobrang laki na or edematous nung diverticulitis, pwede siyang mag-cause ng stricture and abscess. Okay? Tapos may intussusception din at saka yung pseudo-obstruction niya or yung Ogilvie syndrome. So, anong pathophysiology ngayon ng bowel obstruction? So, usually, yung bowel, nagiging congested siya, tapos yung contents niya, hindi niya na ma-absorb. Pag di niya na ma-absorb, samahan mo pa to ng pagsusuka, tsaka decrease oral intake, magli-lead yun sa volume depletion. After volume depletion, syempre magkakaroon ng hemoconcentration and electrolyte imbalance, which in turn may result or lead to renal failure or shock. So, yung renal failure nito most likely baka dahil sa pre-renal, okay? Dahil sa decreased perfusion ng glomerulus mo. Tapos yung shock mo most likely dahil sa hypovolemia. Okay? Then, as time goes by, lalong mag-worsen yung bowel distension. Yung intraluminal pressure nyo, may exceed niya ngayon yung capillary and venous pressures ng bowel wall.
So once nangyari yon, mako-compromise yung blood flow. So yung bowel mo magiging ischemic siya. Tapos pwede siyang mag-result to necrosis. Then pwede na maging septic yung pasyente nyo. Once na nangyari to, napakataas ng mortality rate nito. Okay? Tapos yung mga close loop obstruction such as yung mga volvulus, mas rapid yung deterioration nila. At saka lahat ng to mas mabilis mangyayari sa kanila. Okay? So ito yung mga key features na nagdi-differentiate between ileus and bowel obstruction. So pag ileus, usually mild to moderate lang. Pero pag bowel obstruction, moderate to severe yung pain. Okay? Pag ileus, usually diffuse or kalat siya, hindi yung parang isang segment lang. Sa bowel obstruction, mas nalolocalize mo kung saan talaga yung specific obstruction sa bowel mo. Pag physical examination, minsan may mild distension, pwedeng meron or pwedeng walang tenderness. Tapos most of the time dahil nga peristaltic yung problem neto, decreased yung bowel sounds. Pero for bowel obstruction, pwede rin siyang may mild distension, tapos mas commonly na tender talaga yung abdomen. Tapos yung bowel sounds niya usually high pitched. Okay? For laboratory testing, pag ileus, usually nagpo-point out lang siya to dehydration. Pero pag bowel obstruction, ito yung mga nagiging septic na patients eh. So, pwede siyang mag-present with leukocytosis. Sa imaging, pwede namang maging evident ang ileus, pero pwede ring normal yung lumabas sa kanya. Pero pag bowel obstruction, most of the time abnormal talaga siya. Treatment ng ileus, supportive lang. So, more of observation and hydration. Pero for bowel obstruction, ito usually yung nilalagyan natin ng nasogastric tube for decompression and surgical ang management niya most of the time. So, let's first discuss yung small bowel obstruction. So, majority raw ng small bowel obstructions ay from adhesion secondary to surgery. So, yung mga dating naoperahan yan, ah, may risk sila na mag-develop ng adhesions. Pwedeng, although uncommon, pwedeng weeks lang after, pero usually nagte-take ng months or even years bago magkaroon ng small bowel adhesions. So, second most common cause ng small bowel obstructions natin ay yung mga incarcerated hernias. Okay, so once na natrap yung hernia, tapos hindi na natin ma-reduce to, so magkakos talaga siya ng obstruction. Tapos yung mga Roux-en-Y gastric bypass surgery, pwede siyang mag-cause ng internal hernias eh. Ito yung mga yung mga surgery na dinidecrease yung gastric volume mo. Yung parang binabypass talaga yung stomach mo, dinedirect dun sa duodenum yung esophagus mo. Okay? So, dahil parang palit-palit nila yung connection ng GI tract mo, prone siya magbuhol-buhol. So, pwedeng mag-cause ng internal hernias yan. Yung ibang causes, pwedeng intraluminal. Pag sabing intraluminal, ibig sabihin nandun talaga sa loob ng lumen yung problema. Okay? Or intramural, nandun sa parenchyma talaga ng small bowel mo. Tapos, other causes, pwedeng Peutz-Jeghers syndrome. So, ito yung may discoloration or parang dark macules or pigmentation sa mouth, sa oral mucosa mo, including yung lips, plus yung palms and soles. Tapos, associated kasi ito with, hamartomatous polyps sa GI tract mo. So, pwede siyang mag-cause ng small bowel obstruction. Tapos, autosomal dominant to, so genetic talaga ito. Other causes, pwedeng gallstone ileus. So, yung gallstone, pwede niyang ma-perforate yung gallbladder wall mo. Tapos, ma-perforate din niya yung small bowel wall mo. Tapos, mahuhulog siya doon sa GI tract mo. Tapos, pag nasa GI tract na siya, matatrap siya doon sa ileocecal valve. So, hindi na makakadaan yung GI contents doon. So, magkakos siya ng obstruction. So, yung mga lymphomas, pwedeng direct tumor burden ng lymphomas or pwedeng dahil nagkakaroon siya ng swelling or edema dahil nako-compress yung mga lymphatics, yung Bezors, yung kanina kong dinidiscuss. Tapos yung mga inflammatory bowel diseases. Pwede rin yung mga radiation enteritis sa mga cancer patients na nagre-radiotherapy or yung duodenal hematoma. So sa mga may blunt abdominal trauma,
According to statistics, mas common daw ito sa mga seatbelt injuries or yung mga nagbabike na biglang prumeno tas tumama sila dun sa handlebars. Yung large bowel obstruction naman, most commonly, dahil siya sa neoplasm, okay, or cancer, mga tumors, okay, yun yung most common cause ng large bowel obstruction. Tapos, sobrang rare na caused siya by hernia or surgical adhesion. So, siguro dahil malaki siya masyado, kaya parang weird na mag-adhere or magkaroon ng adhesions yung walls niya. Tapos hernia siguro dahil na rin sa anatomic locations niya, nasa gilid siya, tapos mas adherent siya sa peritoneum mo. So I guess ganun siya. I don't know. I'm not sure. Other causes ng large bowel obstruction would be diverticulitis, ganun din siya. Pag masyadong malaki yung diverticulitis, pwede siyang mag-cause ng edema and swelling dun sa area niya. Or pwedeng mag-cause kasing diverticulitis ng abscess at saka strictures din. Okay? Tapos minsan, dahil na lang rin sa fecal impaction, kaya nagkakaroon ng obstruction. Tapos yung sinasabi ko kanina, yung sigmoid and cecal volvulus. Although mas common yung sigmoid kaysa sa cecal volvulus. So, ano yung common patterns pag nag-history taking tayo? Tingnan natin mga clinical features ng mga patients na may bowel obstruction. So, sabi sa book natin, wala raw component ng history ang reliably makakapag-predict ng bowel obstruction, particularly ng small bowel obstruction. So, yung abdominal pain daw, universal daw yan, napaka-common finding. Tapos, usually, crampy and intermittent, pero pagka episodic siya, most likely from mechanical cause siya. Tapos, pag less intense but more constant yung pain, most likely dahil siya sa adynamic ileus. Pag bilus yung vomiting, expect ninyo na most likely proximal yung obstruction ninyo. Pero pag feculent or parang fecal matter yung sinusukan ng pasyente ninyo, baka nasa distal ileal segment na kayo or large bowel obstruction ito. Pag small bowels daw, yung obstructed, most likely periumbilical ang masakit dun. Periumbilical region yung masakit sa patient ninyo na na pwedeng diffuse din. Okay? Periumbilical to diffuse yung abdominal pain nila. Pero pag large bowel, most of the time hypogastric daw yung pain nila. Okay? So yung lack of flatus or bowel movement is highly suggestive na baka may bowel obstruction talaga. Pero yung presence ng flatus or bowel movement cannot totally exclude yung bowel obstruction. Okay? So, physical examination. So, ano yung common PE findings natin? So, usually may abdominal distension. Yun daw yung most reliable sign sa pagdadiagnose ng small bowel obstruction. So, meron kang minimal to severe abdominal tenderness na usually localized to diffuse. Okay? Pwede ring tympanitic yung abdomen mo. Ibig sabihin, puro hangin siya once na pinerkas mo siya. Tapos yung mga mechanical obstruction, nagpo-produce daw ito ng active high-pitch bowel sounds with rushes. Pero after several hours or after a few moments, yung peristalsis at saka bowel sounds, pwede na siyang ma-diminish or mabawasan. So from hyperactive, mas magiging normoactive siya hanggang maging hypoactive na siya. So pwedeng absent siya. Pero kung early niya siya makatch, pwedeng hyperactive talaga yung abdomen niya. Tapos, pag localized daw, yung tenderness or may rebound tenderness, so, predictive siya na baka may bowel gangrene na or baka perforated na yung bowels mo. Tapos, meron tayong tinatawag na empty left iliac fossa. So, suggestive ito na may sigmoid volvulus. So, yung empty left iliac fossa, parang ano siya, pag pinalpate mo yung left lower quadrant mo, parang wala siyang abdominal contents. Tapos soft siya, hindi siya masakit, hindi siya tender. Okay, tapos pagka dinidiinan mo siya, parang wala kang nakakapang bowel contents. So, ang nangyayari kasi doon, parang nasi-shift yung bowel contents mo towards the right, towards the right side ng abdomen mo, ng abdominal cavity mo. Kaya nagiging empty siya. So, para siyang pneumothorax na intention. Okay?
So, suggestive daw yan ng sigmoid volvulus. Yung absence of air or stool sa rectum mo, nagsasuggest siya ng bowel obstruction. Pero yung presence nito during your physical examination does not totally exclude na does not totally exclude yung bowel obstruction. So, pwedeng kahit may air or may stool ka sa rectal vault mo, pwedeng may bowel obstruction ka pa rin. Okay? Tapos, lagi kayo magpo-perform ng rectal examination sa lahat ng mga patients na may abdominal pain, lalo na kung may distension at saka nagpo-point towards bowel obstruction yung impression ninyo. Tapos, for female patients, lagi mag-perform ng pelvic examination. Baka kasi gynecologic yung cause. Okay? So, imaging. Actually, ito yung gusto kong ma-emphasize sa chapter na to. So, gusto kong sabihin sa inyo na yung plain radiographs or X-ray, sobrang little ng utility niya. Ang gold standard kasi natin or imaging of choice to diagnose yung bowel obstruction is CT scan with oral and IV contrast. Okay? Pero pagka yung may renal insufficiency or contrast allergy, pwede na yung oral contrast alone. Okay? Yung CT scan, gold standard siya kasi hindi lang niya sinasabi na may obstruction yung patient, pero sinasabi din niya yung location, severity, at saka yung cause ng obstruction. And lastly, sa ED natin, ito yung very useful sa atin, ultrasound. Better choice siya than plain radiographs. Kasi yung plain radiographs natin or x-rays, mga around 55 as low as 55% lang yung sensitivity niya to detect bowel obstructions. Unlike yung ultrasound na mga 90 plus percent, mga 92 to 93% ang sensitivity niya to detect yung bowel obstruction. So napakalayo ng ano na yun. So hindi ibig sabihin na normal yung abdominal x-ray, alam ko yun lang yung lagi yung pinapagawa. Ah, ibig sabihin hindi na siya bowel obstruction. Okay? Hmm. Tapos ako ginawa ko nito kaya natutunan ko mag-ultrasound ng ng bowel obstruction. Lahat nung nako-confirm ko sa X-ray, inu-ultrasound ko, tinitignan ko. Tapos lahat nung mga suspected ko rin na bowel obstruction kahit normal yung X-ray, inu-ultrasound ko. Tapos napansin ko usually pag bidirectional yung peristalsis, tapos sobrang dilated ng bowels, or wala talagang peristalsis at all. Yun yung mga may bowel obstruction talaga. Pero kung how dilated, hindi pa rin ako sure. Kasi again, parang self-taught lang naman yung self-taught lang naman ako ng pag-ultrasound ng bowel obstruction. Pero that may be helpful. So siguro as we go on sa pag-progress or pag-improve natin sa sonography, baka matutunan natin yun eventually. So, paano yung management or treatment ng mga patients na may bowel obstruction? So, yung mga may small bowel obstruction, pwede silang ma-manage non-operatively, pero dapat may surgery on board pa rin dito. Okay? Yung mga large bowel obstruction, definitely surgical ito. For colonic obstructions, dahil nga neoplasm yung most common cause nila. So yung tumor resection, yung gold standard ng treatment sa kanila. So always work up for tumors or neoplastic process yung mga patients na may large bowel obstructions. Meron yung iba sa mga developed countries na mga self-expanding endoluminal stents, nagagamit siya to relieve yung obstruction at saka ma-avoid yung emergent surgery. Yung NGT, most of the time daw, unnecessary siya except for severe distension and vomiting. So, contrary na naman yun sa practice natin na lahat ng patients ina-NGT natin. Although, I would agree to that kasi wala naman talagang inherent harm na maglagay tayo ng NGT except sa discomfort at pain na mararamdaman ng patient. Kasi kung may konting benefit man or wala naman talagang total harm na nagagawa yung pag-insert natin ng negligible yung harm na nagagawa nung NGT insertion natin. So I would still suggest na lahat na may bowel obstruction nyo, i-NGT nyo pa rin. Okay? So, yung IV fluids, sobrang recommended siya kasi nga, di ba, in-explain ko na decrease yung absorption ng GI contents mo, tapos, ang isa sa mga common cause ng shock and renal failure ay yung volume depletion and hemoconcentration mo. So, dapat may IV fluids ka talaga. Okay? Yung mga close
loop obstructions, ano to, ah, bowel necrosis and cecal volvulus, mga surgical emergencies ito. Tapos ang mga antibiotic of choice natin for patients na may bowel obstructions ay piperacillin tazobactam, ticarcillin clavulanate, or carbapenems. For a dynamic ileus, conservative lang na inpatient management. So, IV hydration, tapos pain control, okay? Tapos, avoid nyo lang yung mga tawag dito, yung mga medications na nag-i-inhibit ng peristalsis, such as yung mga, kunwari, yung mga prokinetic drugs natin na metoclopramide, okay? Pag suspecting kayo ng bowel obstruction, avoid nyo yun kasi to perforation at saka worsening ng distension yung mga binibigyan natin ng metoclopramide. Yung domperidone, medyo mag-ingat din, tsaka yung HNBB. Okay? Mhm. Tapos, yung mga patients na may bowel obstruction, ina-admit talaga to sa ward. Ina-admit talaga to sa hospital. Tapos, kailangan ng early surgical consult nito. Okay? So, yung mga hindi naman lahat, gaya nga ng sabi ko, inooperahan, yung iba, conservative management lang. Kung large bowel obstruction, tapos may sigmoid volvulus, pwede namang, ano lang, colonoscopy, tapos i-unloop lang yung nagbuhol-buhol na part. Okay? So, yun lang naman siya. Actually, maikling topic and chapter lang ito. Sinusubukan ko lang talaga tong medium na to connect to you guys. So, sana pag may free time kayo, panoorin nyo to. Okay? So, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Thank you!